Hindi po kaya, Ginoong Pangulo, ito'y magdodoble na dito sa kung maipasa pa natin itong batas na ito, magdodoble po dahil halos kahalintulad po ang batas na ito sa RA number 7876. Opo, napakaganda po niyan, Ginoong Pangulo. Kaya po natanong yan kasi ngayon lamang nakatanggap ako ng isang sumbong sa Bukidnon, na isang nursing home at kalunos-lunos yung itsura. Opo. Opo, imbis na sa mga guni-guning proyekto o sa mga magagarang sasakyan, relo at damit, pagsusugal mapunta ang kaban ng bayan. Erwin Tulfo is recognized. Thank you very much, Mr. President. It's not it's a manifestation of support. Ginoong Pangulo, aking mga kasamahan sa Senado, ako po ay sumusuporta sa talumpati ni Senator Robin Padilla para po sa pagsusulong ng kanyang panukalang batas, Senate Bill number 20, or an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens, appropriating funds therefore and for other purposes. Mr. President, my dear colleagues, the Commission on Population and Development has projected that by 2030, our country can already be considered an aging population. Bilang chairman po ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, sisiguraduhin ko pong magsasagawa tayo ng pagdinig ukol sa panukalang ito. Ang Senate Bill number 20 ay na-refer sa aking komite noong Hulyo 29, 2025. Sa pamagitan po ng mga pagdinig na ito, makakalikom tayo ng mga mahalagang pananaw at rekomendasyon upang masiguro na ang ating mga senior citizens ay mabibigyan po ng tamang atensyon, sapat na kalinga at mataas sa kalidad ng serbisyong medikal na tunay na nararapat sa kanila. In addition, Mr. President, I also filed Senate Bill number 596, an act establishing the geriatric specialty centers in the Department of Health retained hospitals and appropriating funds therefore. In this measure, the DOH is hereby mandated to establish geriatric specialty centers within DOH retained hospitals. Ito po ay referred sa Committee on Health and Demography. Nihiling ko din po sa Chairman ng Committee on Health na mabigyan po nitong panukalang batas na ito para sa ating mga senior citizens. Ngayon po, kung mamarapati ng ating kasamahan mula po sa Camarines Norte ng ilang pong katanungan, maaari po ba? Opo, isa pong karangalan ang makapagbigay din po ng mungkahi ang ating pong hinahangaan na journalist, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Habang kanina po kayo ay nagbibigay ng talumpati, na sipat ko po at nasilip na may kahalintulad po na batas ito. Ito po ay Republic Act number 7876 or the Senior Citizen Center Act. Ito po ay naipasa noong Pebrero 14, 1995 at nagsasabi na establishment of a senior citizen center in every city and municipality. Hindi po kaya, Ginoong Pangulo, ito'y magdodoble na dito sa kung maipasa pa natin itong batas na ito, magdodoble po dahil halos kahalintulad po ang batas na ito sa RA number 7876. Opo, napakaganda po niyan, Ginoong Pangulo. Kung yaan po ang sitwasyon at yan din po ay nasilip din po ng ating pong staff. At doon po sa ating panukala, meron po tayong mga bagong idinagdag doon at ang ating pong binigyan ng diin dito sa ating pong panukalang batas ay yung pong patungkol sa paglaki ng populasyon ng demensya. Ito po kasi ang nangyayari sa ating mga senior citizen po. Doon po sila papunta sa sakit na ito na hanggang sa ngayon po, buong daigdig po ang nagkakaroon ng suliranin dito dahil ito po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng lunas. Opo, at alam niyo naman po, ang demensya po, Ginoong Pangulo, sa pag-aaral po, ito po yung sakit na yung pong utak ng ating mga senior citizen ay parang lumiliit po at ang nangyayari po, yung pong naaalala nila ay yung pong mga malulungkot po kung saan po sila nagkaroon ng trauma nung sila ay po bata. Yun po ang kanilang naiisip. Kaya ito pong batas, ito pong panukalang batas na amin pong sinusulong ay talaga pong nakasentro po dito sa demensya. Dahil alam naman po natin ang sitwasyon ng ating bansa na karamihan po ay nasa laylayan. Karamihan po ay mayroong talagang kalungkutan. At dito nga po sa aming datos, napakalaking porsyento po ng mga napapabayaang senior citizen ay yung pong nasa mahihirap po. Ginoong Pangulo, sang-ayon po ba kayo na siguro ay mas maganda at mas mabilis kung ating pong amyendahan na lamang po ang Republic Act 7876 o ang Senior Citizen Center Act kaysa po ating pong ipapasa itong Senate Bill number 20 dahil magkahalintulad lamang po sila. Nais po ba ng Ginoong Pangulo na ay amyendahan na lamang po natin, balikan natin ang RA 7876? Ako po isang ayon, Ginoong Pangulo, na hindi po talaga sapat yung sinasabing mga senior citizen homes para sa mga ating po mga senior citizen. Opo. Dahil ako po ay naging DSWD secretary din po at napansin ko kulang po talaga at iilan lamang. Yung inyong pong proposal o inyong panukala na lagyan bawat bayan at bawat munisipyo ay napakaganda po nito. Sa sang-ayon po ba kayo, Ginoong Pangulo, na
siguro amyendahan na lang po natin para mas mabilis ang RA 7876. Opo, tayo po bilang magkakasama po tayo sa lupon ng Senado, lahat po ng mga bagay na makatutulong po sa isang panukala para umusad at maging batas, tatanggapin po natin yan, lalo na po nasa inyo pong komite, Ginoong Pangulo, lahat po ng bagay ay tatanggapin natin sa ikagaganda po. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Panghuli na lamang po, nais ko lamang po bigyan ng assurance ang ating pong kasamahan na aalamin po namin ang komite po namin, Social Justice, Welfare and Rural Development sa DSWD, kung bakit hindi po na-implement, saan po ang problema, bakit may ganitong problema, bakit may kakulangan, kung ito ba ay kakulangan sa pondo, dapat po nating alamin dahil ito po ay importante din po, tama po kayo, sa halip na daan-daang bilyong piso ang ginagasta sa flood control kung saan-saan po. Mas maganda na lang siguro na ito ay ginawa ng mga tahanan ng ating mga senior citizen. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Erwin. Nais ko pong ipakita ang aking pagsuporta at papuri sa talumpati ni Senator Robin Padilla hinggil sa nursing home para sa ating mga senior citizen. Napakaganda po ng kanyang talumpati na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating mga senior citizen. Kailangan po talaga ng ganong klaseng pakita sa kanila dahil may kasabihan, kung hindi dahil sa kanilang mga pag-aruga sa atin noon, wala tayo ngayon. So maraming salamat po, Senator Robin. At ako po'y interesado dito sa iyong batas dahil kamakailan lamang napunta po ang aking staff sa Calamba, Laguna para bisitahin ng isang nursing home na kung saan ito po ay tumatanggap ng mga senior citizen na inabandona mismo ng kanilang mga pamilya at umaasa lamang po sa mga donasyon mula sa mga pribadong citizens. Now, marami pa po tayong dapat gawin para sa ating mga senior citizen at buti po nasilip niyo yun. Hindi kailangan nila ng awa, kundi kailangan nila ng tulong. At ano pang klaseng tulong dapat ibigay natin, yung nararapat doon man sa punto na malapit na yung tinatawag na sunset sa kanilang buhay, doon natin pakita yung ating pagsuporta sa kanila. Now, may mga katanungan lang ako, Senator Robin, kung iyong mamarapatin. Isa pong karangalan ang manggaling po ang katanungan sa ating idol. Salamat po, Senator Robin, Ginoong Pangulo. Sa ngayon, merong mga nursing home, ilan lang ata yan na pinupunduhan ng DSWD. Pwede ba malaman kung ilan yung mga nursing homes na yun at saan mga lugar ito para mabisita siguro natin at makita yung estado ng nursing home na yun at kung paano pinapatakbo. Kaya ako pinatanong yan kasi ngayon lamang nakatanggap ako ng isang sumbong sa Bukidnon na isang nursing home at kalunos-lunos yung itsura. Opo. Hindi ko pa malaman kung ito'y pinapatakbo ng gobyerno o ito'y privately managed na nursing home. Ilan po, Senator Robin, Ginoong Pangulo, ang mga nursing home na pinupunduhan ng DSWD? Apo, maraming salamat po. Ito po, ito pong mga government-run residential care facilities po. Apo, nabanggit po natin kanina yung meron pong 67 facilities managed by DSWD. Apo, yun po yun. Pero ang focus po nito mga to ay sa Quezon City, yung Graces po. Yung meron din po tayong Haven for the Elderly sa Tanay po yan at sa Zamboanga. At meron din po tayong Home for the Aged Tagum. Ang problema lang po nito, Ginoong Pangulo, wala po tayong, hindi ko po sila, maganda po yung kanilang ginagawa. Hanga po tayo sa mga nagtatrabaho dyan. Saludo po tayo kung paano po sila mag-alaga. Pero kung ikukumpara po natin ito ngayon kasi sa takbo po, kung ano po yung mga nursing homes sa ibang bansa, ay nahuhuli na po talaga tayo. Napakalayo na po ng itsura ng ating nursing homes kung ikukumpara po sa mga bansa na ginawa na po nilang science ang nursing home. Nakakalungkot pong isipin na kung sino po yung mga pribado na nabanggit nyo po, marami din po akong kilalang may pribado, sila po yung mga nakakasunod. Medyo pa lang po kasi ngayon, iba na po ngayon ng mga nursing home talaga, solo-solo na po eh. Parang mga bahay-bahay na, tsaka ang tawag po nila doon is 1:1. Ano po? Ngayon po kasi, pagka kinumpara po natin sa atin, maswerte na po yung 1:10. Opo, yun po yung sitwasyon po ngayon. Sa ngayon po, Ginoong Pangulo, excuse me, sino pa ang mga taong nagpapatakbo nitong mga nursing homes, particular na yung pinupunduhan ng ating pamahalaan? Sino-sino sila? At pangalawang follow-up. At sana sa panukalang batas mo, Ginoong Pangulo, maisama mo yung monitoring. Dapat meron regular na inspection sa mga facilities na ito, pasilidad na ito para masiguro na nagagamit na maayos yung pondo para talaga sa mga senior citizen at naalagaan ng maayos yung mga senior citizens na nailagak doon. Ginoong Pangulo, ito po ay pinatatakbo po ng DSWD at local government po.
yung mga existing po na nursing homes. Opo. Ang doon po sa ating panukala, kapartner po natin talaga ang DOH dapat po talaga dito. Kasi ang sitwasyon po ng ating mga senior citizens sa ngayon po talagang yung mental health po talaga. Bukod po doon sa sinasabing pangangailangan sa yung pong tahanan, pagkain, opo kasama po yun. Hindi po yung pwedeng mawala. Pero yung pong sa mental health po talaga tayo dapat mag-concentrate ngayon. Kasi alam niyo po, yung akin pong pagtayo po rito ay meron po talagang personal na sa aking puso. Dahil ako po, ang nanay ko po, nabanggit ko na po kanina, 90 years old, meron po siyang demensya. Nakikita po namin yon araw-araw. Ako po, pagkatapos ng session, diretso po ako sa kanya, sa bahay niya. Kailangan ko pong gawin yon dahil buong magdamag po yan ang naaalala niya dahil siya po ay may advanced dementia. Ang naaalala po niya lahat ng malungkot sa buhay niya. Kaya kailangan po kami magpalit-palit ng magkakapatid para ipaalala po sa kanya ang magagandang mga alaala niya sa buhay. Torture po talaga sa matatanda ang magkaroon ng demensya. Sobra po ang paghihirap na 24 hours po minsan umiiyak. Talaga pong napakahirap po. Kung hindi po natin ito haharapin sa ngayon, kawawa po yung mga matatanda. Maraming salamat, panghuli na lamang, Ginoong Pangulo. Marahil aking pong imumungkahi sa inyo na kailangang meron na gumagawa ng monitoring sa lahat ng mga nursing home, whether ito ay pinapatakbo ng pamahalaan o ng pribado dahil sa mga nakaraan, ako pinakatanggap na sumbong na inaabuso. Nagpapatayo sila ng mga private nursing homes na umasa sa donasyon, pero yung kanilang mga pasyente doon or yung kanilang alaga doon ay inaabuso, may namaltrato at hindi po binibigyan ng maayos na pagkain. Ito isa pong ehemplo lamang. Yan po ay sa Bukidnon at natanggap ng sumbong. Pwede pa pakita? Yan. Kalunos-lunos po yung itsura. So, sa nakikita niyo naman po dyan sa screen, Private po ito. NGO po yan. Non-government organization. Pero syempre, sila ay tumatanggap ng donasyon. So, pwedeng gagamitin na ng front. Magtatayo sila ng nursing homes, tanggap ng donasyon. At yung mga donasyon na tanggap nila, sa halip na ibuhos para alagaan yung mga senior citizens na may dementia, tulad ng nababanggit ninyo, binubulsa. So kinakawawa. So dapat talaga mag-create tayo ng isang task force na i-monitor lahat ng nursing home, whether pribado man o publiko. Ginoong Pangulo, napakaganda pong mungkahi at napakaganda po nito para sa aking staff din at sa committee po ni Senator Erwin Tulfo sapagkat ako po'y naniniwala talaga na meron po talagang wala talaga mga puso na gumagawa nito at ginagamit pa yung matatanda. Maraming salamat po. Ito po'y ilalagay po natin ito sa ating panukala. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat. Mabuhay po. Thank you. Pangulo at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Tagapangulo, ako po ay tumitindig ngayon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehyo. Kapag binanggit ko po ang personal, ito po ay napaka-personal sa akin sapagkat ang akin pong ina ay 90 years old at siya po ay nasa advanced dementia ngayon. Mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, dumudulog ako sa inyo na mag-break muna po tayo sandali sa mga issue ng flood control, ghost projects, sa mga sugarol, sa mga espiya. Nais ko pong ilapit po sa inyo ang isang panukala na higit pa po sa politika. Panoorin po natin ang video. Sa bawat unang hakbang, may mga kamay na laging nakaalalay. Sa bawat luha, may pagyakap. Sa bawat takot, may tinig na nagpapalakas ng loob. Hanggang hindi na natin kailangan ng pag-akay, kinakaya na natin na wala ang kanilang gabay. Ngunit sa panahong natuto na tayong lumaban, sila naman ay unti-unti nang nanghihina. Ang dating bisig na gumagabay, ngayon ay nangangailangan na ng pag-alalay. Ang dating tinig na nagbibigay lakas, nahihirap na magsalita at umunawa. Sa kanilang pagtanda, sino ang mag-aalaga? Hahayaan ba natin silang mag-isa? O hahayaan natin silang sumaya sa mga tahanang lubos silang mamahalin at aalagaan? Ang talumpating ito ay para sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, mga ilaw at haligi ng tahanan na nagbuhos ng pawis, dugo at luha upang tayo'y mahubog sa kung sino po tayo ngayon. Sila ang nagpagal ng ilang dekada upang itaguyod ang pamilya at sa proseso ay nakapag-ambag sa pagpapatatag at paglago ng ekonomiya. Kung sinasabi po natin
na it takes a village to raise a child, dapat din po natin kilalanin na kailangan din ng isang buong pamayanan para maalagaan ang matatanda. Ako po ay naniniwala na ang tunay na sukatan ng isang makatarungan at makataong lipunan ay kung paano nito inaaruga ang mga nasa laylayan, ang mga napag-iiwanan, ang mga bata, ang mahihirap, ang may karamdaman, at ang matatanda. Malinaw pa po sa liwanag ng araw, mga kasama, na tayo po ay parang may pagkukulang. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, as of May 2020, meron na pong 12.3 milyong Pilipino na edad 60 pataas. Katumbas po ito ng 11.31% ng ating populasyon. Sila po ang mga tinatawag nating dual citizen, mga senior citizen. At ayon sa Commission on Population and Development o PAPCOM, aakyat pa ito sa 14% pagsapit ng 2030 hanggang 2035. Sa loob ng isang dekada, halos isa sa bawat 7 ng ating mga kababayan ay senior citizen na po. Ngunit, napakabigat po ng kanilang sitwasyon. Sa usapin ng kabuhayan, ayon po sa isang 2022 report ng UP Population Institute o UPPI, sa 9.2 milyong senior citizen sa bansa, 46% po ay kumakayod pa rin upang matustusan ang pangangailangan sa pang-araw-araw at pangkalusugan. Ayon din po sa 2023 Poverty Incidence Report ng PSA, mahigit 837,000 o 7.8% ng mga senior citizens ay kabilang sa mga mahihirap na pamilya na naglalagay sa kanila sa panganib ng hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain at pangangalaga. Sa usapin po ng kalusugan, noong 2020, sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, sa pag-aaral din po ng UPPI, naitala na 58% ng mga senior citizens ay may at least isang comorbidity tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso, at kidney failure. Ayon pa nga po sa isang dating executive director ng PAPCOM na isa ring public health professional, dahil sa laganap na kahirapan, maraming senior citizens na may mahinang kalusugan ang madaling kapitan ng kapansanan sa pag-iisip tulad ng depresyon, lalo na sa mga namumuhay mag-isa, mga maagang nabiyudo at nabiyuda. At isama na rin po natin ang mga pinabayaan na o hindi nabibigyan ng pansin ng pamilya. Mataas po ang posibilidad ng Alzheimer's na nangangailangan ng 24/7 na pangangalaga. Ang Alzheimer's po ay pangkaraniwang anyo ng demensya. Ang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Noong taong 2020, ayon po sa prevalence rate, kulang-kulang 1 milyong senior citizen ang mayroong demensya. At ito ay inaasahan pang tumaas hanggang 1.5 million sa 2030, 2 million sa 2040, at 2.5 million pagdating ng 2050. Panoorin po natin ang video. Ginoong Pangulo, tingnan din po natin ang mga numero. Ngayon pong taong 2026, ang ating pamahalaan ay gagastos ng mahigit 6.7 trilyon ayon po sa ating pambansang budget. Kung hahatiin po natin ito sa bawat Pilipino, bawat isa ay may himigit kumulang 59,000 per capita share. Ngunit, kung titingnan lamang natin ang nakalaan para po sa ating mga senior citizens sa ilalim ng budgetary items tulad ng social pension, centenarian cash gift, Philippine PhilHealth subsidy, immunization, at residential care facilities, ang gobyerno po ay gumagastos lamang on the average ng humigit kumulang 9,795 sa bawat senior citizen bawat taon. Ang halagang ito ay katumbas po ng 27 pesos kada araw. Hindi man ito ang lahat ay nakalaan para sa kanila, pero kitang-kita po na ang halagang ginugugol ng Estado para sa kanila ay maliit kumpara sa ibang mga pinagkakagastusan ng pamahalaan. Batid ko na mayroon naman pong umiiral na mga batas para sa pangangalaga sa kapakanan ng mga senior citizens tulad ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay sa kanila ng 20% discount
VAT exemption, at marami pang iba. Republic Act number 10645 na nagtakda ng mandatory PhilHealth coverage para sa lahat ng senior citizens. Republic Act number 11916 na nagtaas ng social pension ng indigent senior citizens sa 1,000 kada buwan. At ang Centenarians Act na pinalawig ng Republic Act number 11982 upang maisama sa makatatanggap ng cash gifts ang mga octogenarians, 80 years old, at nonagenarians, 90 years old. Meron ding nakalaang pondo ang pamahalaan para sa immunization programs laban sa influenza at pneumonia para sa ating mga senior citizens. Ngunit, Ginoong Pangulo, aminin po natin, hindi sapat ang diskwento at ayuda. Ang matatanda ay hindi nabubuhay sa discount card. Ang kailangan po nila ay tunay na kalinga at araw-araw na pag-aaruga. Sa akin pong pagbisita sa mga tahanan para sa mga matatanda tulad ng Home for the Aged at Golden Action and Reception Center for the Elderly and other special cases o GRACES, marami po sa kanilang mga residente ay mga homeless, inabandona o di kaya napapabayaan ng mga senior citizens. May iba din sa kanila na nawawala at tinutulungan ng center na mahanap ang kanilang pamilya. Kadalasan po sa mga residente noon ay mga natagpuang palaboy-laboy mag-isa sa kalye. Ang iba naman ay nirefer ng mga kamag-anak o ng local government unit. Sa tala po ng Department of Social Welfare and Development, meron lamang tayong 4 na pangunahing pasilidad para sa matatanda. Ang Haven for the Elderly sa Tanay, Haven for the Elderly sa Zamboanga, Home for the Aged sa Tagum, at ang GRACES sa Quezon City. Mga kasama, malinaw po na nakasaad sa ating saligang batas, the family has the duty to care for its elderly members, but the state may also do true just programs of social security. Opo, pangunahing tungkulin ng pamilya ang pag-aaruga sa matatanda. Ayon din po yan sa kulturang Pilipino. Obligasyon nating alagaan ang ating mga lolo't lola, mga matatandang magulang sa ating mga tahanan. Ngunit, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong kakayahan. Hindi lahat ay may kapasidad na magbigay ng sapat at wastong aruga at kalinga. Lalo na po yung mga pamilyang ang mga miyembro ay kailangan maghahanap buhay sa panahon po ngayon para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Halos lahat na po ng miyembro ng mga pamilya ay nagtatrabaho at dahil po dito, wala na din po silang sapat na oras at marahil ay energy pa at pasensya upang intindihin ang matatanda sa pamilya. Sa punto po ito, kailangan ang pamamagitan ng gobyerno. Tungkulin ng Estado na tumindig at tiyakin na mayroong sapat at wastong suporta na mainam para sa ating mga senior citizens. Hindi lamang bilang pagpapakita ng respeto, malasakit o pagpapahalaga, kundi bahagi ng obligasyon nito na pangalagaan at protektuhan ang karapatan ng mga napapabayaang sektor ng lipunan. Kaya't inihain po natin ang Senate Bill number 20, an act establishing at least 1 nursing home per city or province for senior citizens. Layunin nitong magtayo ng nursing home sa bawat lungsod at probinsya upang matiyak na ang ating mga senior citizens ay may tirahan, pagkain at personal na pangangalaga, serbisyong medikal at pangkalusugan, recreational at social activities upang hindi sila malumbay at mapag-isa, counseling at suporta sa iba't ibang pangangailangan. Pangangasiwaan po ito ng DSWD at local government units at popondohan po sa General Appropriations Act. Hangarin po ng panukalang ito na ang ating mga senior citizens ay mabigyan ng komprehensibong kalinga sa loob ng isang pasilidad na mararamdaman po nila na sila ay binibigyan pansin, inaaruga at pinoprotektuhan. Sa pasilidad pong ito, sisiguraduhin po na bawat matanda ay mabubuhay ng komportable, makakakain at ng masustansyang pagkain, makakainom ng kanilang kailangang gamot sa tamang oras, makakaluhok sa mga programa na makakabuti po sa kanilang katawan at kaisipan. At higit sa lahat, ay mabubuhay ng may dignidad. Alam ko po, nasasabihin ng marami na ito ay may kaakibat na gastos at maaaring hindi mura.
ang maisakatuparan ang hangaring ito. Bagamat tila hindi natin magagawa ng isang bagsakan, ang malayong lakbayan daw po ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang panukalang ito ay isang hakbang. Gawin na natin ito bilang down payment sa ating panahon. Mga kasama, huwag sana tayong husgahan ng kasaysayan bilang mga mambabatas na tumitingin lamang sa pangkalahatang kalagayan ng bagay-bagay at isinasantabi ang mga minorya tulad po ng ating mga senior citizens dahil ang tingin sa kanila po ay napakaliit na bahagi lamang ng lipunan. Natila ba dahil dito po ay wala na silang kabuluhan. Ang mga nagpapagaan ng buhay ng kapuspalad, sila po ay ginagaanan din ng kamay ng kasaysayan. Those who have made life kinder to these people are in turn rendered a kinder judgment by history. Kung kaya't sa harap ninyo, ako po'y nananawagan. Suportahan po ninyo ang nursing homes para sa ating mga senior citizens. Ayon sa United Nations, ang average life expectancy sa Pilipinas noong 2024 ay 71.79 years. Pagtapak po natin ng 60 years old, kapag tayo po ay mga senior citizens na, karaniwan po pala na meron na lamang tayong 11 to 12 years na taon sa ating buhay. Hindi naman po siguro kalabisan na hayaan natin ang ating mga senior citizens na makapamuhay ng may dignidad at seguridad sa mga nalalabing taon ng kanilang buhay. Sana po, imbis na sa mga guni-guning proyekto o sa mga magagarang sasakyan, relo at damit, pagsusugal mapunta ang kaban ng bayan, ilaan na lang po natin sa pagbibigay ng tirahan at kalinga sa ating mga lolo at lola. Sa ganitong paraan, ako po'y naniniwala na tinutupad natin hindi lang ang ating tungkulin bilang mambabatas, kundi pati na rin ang ating tungkulin bilang mga anak ng bayan. Maraming salamat po. Mr. President, thank you, Sir. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!